Dati pag meron kang inaway na kaklase mo o kapitbahay mo, baka masuntok ka, di ba? Kumbaga physically, yung kaaway mo, yung kausap mo, nandyan sa harap mo. Yes. So pag inaway mo, awayin ka rin. Ngayon sa social media, mga away ka, wala ka naman mapapala eh. And minsan, ang dami nag-aaway na nade-depress tuloy. And isa pa dyan, natutunan ko nung nasa National Youth Commission ako. Dati pag, kunyari high school ka na o college, attorney, manliligaw ka, di ba? Liligawan mo yung crush mo. Siguro liligawan mo na 1 taon o 2 taon bago kayo makagala ng makapasyal, di ba? Eh ngayon, because of social media, kakausapin mo lang online, mamaya ka-date mo na eh. Hala. From 8, naging 6, naging 3. Dapat nga ngayon, 1 o 2 na lang eh. Nakuha pa ng Gabriela yung seat ng Duterte Youth. Oo nga. So, Grabe, no? talagang humina talaga sila ng todo during the time of President Rodrigo Duterte and yung time ni Vice President Sara Duterte sa DepEd, talagang na-maximize niya yan. Pag-identify kung sino yung mga guro na nagre-recruit sa ating mga kabataan. Alam nyo, maiyak ako. Kasi, masabi ko sa inyo, sa 300 plus na kongresista ninyo sa Pilipinas, ang inyong Duterte Youth Party List lang, kaya isang kongresista ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom sa Kongreso. Totoo yan. So, si Rodrigo Duterte, ilang beses lang yan nakapuntang Kongreso. Siyempre, nung congressman siya dati, 1998 to 2001. Then, nung naging presidente siya, siyempre, ang punta lang ng presidente, SONA. Ang huling punta niya, nung in-interrogate siya ng 14 na oras. Okay. So, nandiyan ang Pangulong Rodrigo Duterte, pinapahirapan ng mga kongresista, 14 na oras. Sa dami ng nakaganon dati na kongresista, isa lang nagtanggol, Duterte Youth Party List lamang. And pagkatapos nun, hating gabi, lumapit si Pangulong Duterte sa akin nakatungkod. Sabi niya, Ronald, thank you for your loyalty. Naiyak ako nung lumapit si Pangulong Duterte, tumulo na lang yung luha ko, sir. Kasi sabi ko, sir, hindi po. Talagang pagtatanggol po namin kayo. Saka nakakita na yung presidente na mahal na mga Pilipino, talaga namang binigay na lahat para sa bansa, nagpapasalamat pa sa'yo. Sabi ko, sir, wala po yun. Pero wala lahat nung naging kakampi niya. Oo nga. Since napag-usapan na rin po natin yung ROTC at mga disiplina sa mga kabataan, ano po sa tingin nyo ang pinaka malaking pagbabago ng mga kabataan ngayon, noon, kumpara sa mga kabataan ngayon in terms of discipline? I think, una, meron kasing, kapag kasi hindi ka nadidisiplina ng magulang mo, merong paaralan. Tapos sa paaralan noon, merong mandatory scouting, mandatory CAT sa high school, mandatory ROTC sa college. So pag kinukulang yung magulang mo, merong nagte-training sa'yo sa school. Eh ngayon, hindi na kasi mandatory yung mga training na yun eh. Ngayon, ang pinipili ng kabataan, mas magaan na training and because of social media, alam nyo, masabi ko sa inyo, dati pag meron kang inaway na kaklase mo o kapitbahay mo, baka masuntok ka, di ba? Kumbaga physically, yung kaaway mo, yung kausap mo, nandyan sa harap mo. Yes. So pag inaway mo, awayin ka rin. Ngayon sa social media, mga away ka, wala ka naman mapapala eh. And minsan, ang dami nag-aaway na nade-depress tuloy. And isa pa dyan, natutunan ko nung nasa National Youth Commission ako. Dati pag, kunyari high school ka na o college, attorney, manliligaw ka, di ba? Liligawan mo yung crush mo. Siguro liligawan mo na 1 taon o 2 taon bago kayo makagala ng makapasyal, di ba? Eh ngayon, because of social media, kakausapin mo lang online, mamaya ka-date mo na eh. Hala. Kaya nga sinasabi ko rin nung nasa NYC ako, tataka sila ba't kumakalat ng todo yung mga HIV, mga sakit. Eh ngayon, baka araw-araw iba na yung ka-date mo eh. Because of social media, dati talagang nakatutok ka sa isang tao, liligawan mo, pupunta ka ng ligaw sa bahay, Oo, matagal sa bahay. yun. Ganun Natatandaan ko yun. Mag-iigib ka, papaimpress Hindi naman. Ay, hindi naman. Pero natatanda, ako pinakamatanda rito eh. Ah, Talagang pag dumadalaw ka pa noon, meron nagbabantay sa'yo. Ano? Kunyari, nagaganchilyo, o kaya nagbabasa, pero nakikinig yun. Yung mga elders ng bahay. Oh, anyway, speaking of elders, si Chairman, alam mo, yung wife niya was a member of the house. Tama. Before that, or after ba? O sino ba nauna? Actually, nag-substitute lang po yung wife ko sa akin. Opo. Si Duchelle, Opo. And then si Drixie. Opo. Yeah. Okay. How does it feel na merong dalawa na very strong independent women sa iyong kabahayan? Kumbaga parang sa amin, ordinaryo lang naman eh. Pag-uwi mo sa bahay, nandun lang Hindi ba sila. nagkakaroon ng friction o wala whatever? naman. Wala naman. Yung wife ko,
underclass ko yan sa UP ROTC. Wow. Corps Commander ako ng UP Diliman. Doon kami nagkakilala ng wife ko. Ano siya, officer siya. And varsity swimmer yung wife ko ng UP. Wow. Ang galing. Oh, champion Parang sa kaming swimmer, ah. champion sa UAP, hindi alam ng mga tao. Galing ah. So, ano naman, okay, mabait yung wife ko. Kaya lang yung unang labas kanina na picture, ex-girlfriend ko yung nasa PM. Oh. Ganun ba? Ano ba? Ano ex na naman eh. Nung kadete ako sa PM. Oo. Masama kung current girlfriend mo yun. Patay tayo dyan. Ewan mo. Pasensya na po, Miss Jushel. Okay lang po. Okay lang. Natawa ko ron ah. Oo nga. Wala. Ina. Kaya nga, since napag-usapan na rin po natin ang iyong love life, may tanong po ako, Chairman. Ano po ang mas mahirap? Military training or suyuin ang misis mo pag tinotoyo? Lalo na mamaya, for sure, mag-charat lang. Dahil iba yung lumabas na picture, nako. Mas mahirap sa UED kasi sabay kami nag-military training sa Ganun ROTC eh. ba? Oo. Inuutosan ko lang yung misis ko eh. Kasi, sabihin ko, ay Dushel, mag-report ka nga mamaya dun sa... Ganun lang dati sa military eh. Nung naging kami na, tapos naging congresswoman yung asawa ko. Vice Chair ng Defense yan dati, yung may hawak sa AFP. Opo. Ikaw na inuutusan. Hindi. Sasabihin ng wife ko, kapag medyo may friction na sa bahay, mga minor lang. Sasabihin niyan, hindi gagaya na dito yung pakikipagdebate mo sa TV. Nako. Alam mo, attorney, every time na pinag-uusapan natin yung wife ni attorney tuloy ni Chairman Ronald Cardema, nagbe-blush siya. Tingnan niyo. Oo nga eh. Nagbe-blush siya. Hindi ko Ganda alam. ng makeup. Makeup by Magaling yung nag-makeup. Ayun no, oh, Blush diba? on. Nagbe-blush. Anyway, speaking of, ang daming, hindi namin alam na champion pa sa UAAP sa swimming. Pareho pala kaming swimmers. Ay, Ano? oo. Anyway, ito pa is a little known fact, Ina, no? Kay Yes. Chairman. Naging kadete siya ng PMA pero na-expel siya for communicating with Joma Sison. Pero after that, naging passionate na anti-communist siya. Ano bang storya sa likod noon? At parang very interesting eh. So naging, siyempre, from Boy Scout to CAT to ROTC at naging kadete tayo ng PMA Oo. for 2 years. Yung mga kausap ko kasing classmate ko sa PMA doon, 3, taga UP rin, classmate ko sa UP. Meron kasi kaming write-up patungkol sa something, patungkol sa bansa. Biglang napasa nung classmate namin sa PMA, papunta doon sa classmate namin sa UP, na-publish doon sa UP, sa dyaryo ng UP, na parang hinaing ko yon gano'n. Yes. So, ayun, pinatawag na ako ng superintendent, tapos sabi, Cardems, meron kang write-up sa UP, bawal yung hindi ka nagpaalam na may write-up, gano'n. Meron palang strict code sa ano Ganyan, no? Tama sa naman. PMA as a cadet. Oo. So, ganyan ang nangyari dyan. Tapos, lumabas ako sa UP, sa PMA. Kaya nag-UP Diliman ako. Doon ko nakilala yung girlfriend ko, yung asawa ko. Tapos, nangyari doon, actually, pwede pa akong bumalik ng PMA eh. Siguro, after a few years. Kaya lang, nag-UP Diliman na ako. Tapos, after sa UP, nag-work na ako sa Congress. Yun. Naging speechwriter kasi ako doon ng 17 kongresista dati. Galing. Dami. So, ano na ako, parang na-relax na ako sa buhay, ganun. Pero, bumabawi naman ako noon sa Armed Forces. So, pagbalik ko sa UP, nag-ROTC ako, naging Corps Commander, active ako sa Reserve. Tapos, lahat ng kaya ko itulong sa mga namamatay na, yung pamilya ng mga namamatay na PMAer, mga pulis at sundalo, tinutulungan ko. Kaya nung hanggang nakaposisyon kami sa government, ASEC, USEC, tapos nanalo kami sa Congress, puro about military and police yung aming tinutulungan. Yung mga tinulungan namin, mga scholars namin, puro anak ng mga napatay na pulis at sundalo. Ganun. Actually, Ina, before you ask your next question, eto the first time I met si Chairman, he went to my office, natatanda mo ba yung Chairman? Ay, oo. From out of the blue, di ko siya Oo, kilala, nagpakilala tama. siya. Naalala Sabi ko. niya, ako po si Ronald Cardema. I'm with the office of Congressman so-and-so. Sabi ko, oo. ano pong kailangan nyo? Hindi po, sabi niya, gusto ko lang kayong kausapin tungkol sa mga pangyayari. Oo. He was concerned about yung rise nga ng recruitment ng NPA sa mga campuses. At maganda yung pag-uusap natin. Oo nga, We oo nga, promised boss, to keep in touch. Oo. That was the first time I met him. Ngayon ko lang uli naalala. Kusang loob siya pumunta. Tama, and tama. I found him to be very nationalistic and very intelligent and Yes. insightful. I can tell. And before I shoot my next question, may mga gusto pong bumati ulit sa atin. Oh, wow. From Bellica.
Sang-ayon po ako sa inyo, Chairman. Dati rin po akong scout leader. Wow! Wow. From Gina M. Chairman, marami po akong nakikita ng mga post ng mga anti-Duterte na sinisisis si Tatay Digong at si VP Sara sa mga insidente na nangyayari ngayon sa mga kabataang. Para sa akin, napakalayo nito. Pero pilit nilang dinadamay ang mga Duterte. Ay, Ano ito yung po ang school mga shooting, masasabi ano? nyo dito? O yun, actually, that leads to my next question. Ano po ang masasabi nyo sa mga insidenteng nangyayari ngayon involving mga kabataan, mga estudyante po ngayon, ano? Yes, una kay Gina, parang si Atty. Kapunan lang yung nagsabi nun na related sa mga Duterte. Actually, during the time of President Rodrigo Duterte, wala ka naman makitang ganyan. During the time of DepEd Secretary Vice President Sara Duterte, wala ka rin makitang ganyan. And sa katotohanan dyan, naging NYC chairman tayo under President Duterte. And during DepEd Secretary Vice President Sara Duterte, siya po ang chairman ng NYC Advisory Council. So every month kami nagmi-meet ni DepEd Secretary Sara Duterte. Ang pinag-uusapan lang namin kung paano i-combat yung violent extremism sa mga kabataan, hindi maging violente, hindi ma-recruit ng NPA. So talagang ganyan yung advocacy ng ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Kaya walang naging ganyang insidente. And kung mapapansin nyo, dati ang NPA talagang napakalakas, 89 guerrilla fronts. Pag alis ni Pangulong Duterte, pipito na lamang. Naubos yung batalyon, yung balangay, yung pulutong, wala na yun lahat. At halos maubos yung representation nila sa Opo. legislatura. From 8, naging 6, naging 3. Dapat nga ngayon, 1 o 2 na lang nakuha pa ng Gabriela yung seat ng Duterte yun. Oo nga. So, Grabe, no? talagang humina talaga sila ng todo during the time of President Rodrigo Duterte and yung time ni Vice President Sara Duterte sa DepEd, talagang na-maximize niya yan. Pag-identify kung sino yung mga guro na nagre-recruit sa ating mga kabataan. Alam nyo, sinasabi nung iba, hindi, wala yan. Paano mangyari yun? For 50 years, merong mga nagre-recruit sa kabataan. Hindi naman mare-recruit on their own yun. Yes. Meron talagang guro na nagbibigay ng grado para sumama ka sa rally o maging aktivista ka. And sa 900,000 na teacher under ng DepEd, merong bumoboto dyan doon sa ACT Teachers, party list ni Franz Castro, Oo. na na-convict na ng pagdadala ng bata sa bundok. Saka ni Tonching Tino, si Tino. Ayan, Oo. tama boss. Kaya doon sa 300,000 na boto nila, sigurado ka doon, meron 1,000 pa rin na miyembro ng DepEd, ng teacher population na talagang nagre-recruit ng kabataan. Tama lamang yung ginawa ni DepEd Secretary Sara And I could Duterte. confirm that, Ina, ha? Kasi yung isang tinulungan namin, yung si Relisa Lucena, Ayun, oo. ganyan-ganyan yung nangyari sa anak niyang babae, minor pa, si AJ. Oo. Kunyari, uma-attend, pinipresent ng teacher pero nasa bundok, Tama. nasa kung saan saang impyerno at nire-recruit ng NPA. Anyway, nandiyan na rin tayo sa nasabi mo na agaw ng Gabriela. Can you imagine, Ina? Imaginein mo. Yan, Ayun, mo na-imagine ko na. Oh, no. 2.3 million votes Yes. ang Duterte Youth Party List. Binaliwala yun at ibinigay sa isang grupo na napakaliit at dwindling ang political base. Anong analysis nyo? Bakit ginawa yun ng COMELEC? Siyempre, politika lang yan. Sa ating mga tagapakinig, lalo na sa mga OFWs, kasi, attorney, yung boto ng mga OFWs buong mundo, kahit wala kaming coordinator, number 1 kami sa lahat ng sa buong mundo. Ayun. Pati sa military, Pati sa military, Yes. isipin nyo, pati sa military at police, local absentee Number voting, one. number 1 yung Duterte Youth, di ba? So, masabi natin dyan, talagang pinulitika tayo. Kasi isipin nyo, nanalo tayo ng lampas 2.4 million votes, attorney, nung May last year. Nung araw ng proclamation, bigla na lang sinabi ng COMELEC, hindi mo na kayo mapoproclaim kasi meron kayong pending case nung 2019 pa, from 6 years ago pa. So, nung tinignan naman namin yung mga pending, yun yung kinaso rin ng Kabataan Party List, Gabriela, mga ganyan. Madaming may pending case doon nung araw na yun, nung proclamation. May mga party list na may kasong plunder. May party list, may citizenship, hindi Pilipino yung congressman na upo. Yeah. Merong 3 party list nga doon, si ACT Teachers, si Gabriela, si Kabataan, may kasong terrorism. So yung mga kaso nila, antitindi, di ba? Hindi ka Pilipino, nangungurakot ka, nag-involve ka sa terorismo. Correct. Yung kinaso lang sa amin, napakawalang kwenta. Alam niyo, attorney yan. Ang sinasabi, hindi daw kami rehistrado sa COMELEC. Paano nangyari yun? Bakit Dalawang naman beses na pinatakbo, nahalal eh. Diba? Oh, Kaya nga paano eh. nangyari yun? Kung hindi pala restrict. Kasi meron daw kaming kulang na 1 page. Pag tiningnan mo yung batas, kung sinong maggagawa ng page na yon, hindi naman kami COMELEC. COMELEC. Oo. COMELEC. Tinignan ko na yung kaso niyan. Exactly. Tapos sa isa pang kinaso, attorney,
nag-ano daw, we are involved in grave threats and ganyan. Yeah. Kasi daw sinabi daw namin during campaign, kapag kami ay nanalo, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Parang ginawa namin sa bayan muna. Debate kami ng debate ni Zarate hanggang natalo na sila. Yun lang yun, attorney. Ang nilagay sa kaso, hanggang maubos kami, Chairman Cardema is promoting violence tantamount to mass murder. Ba, Grabe. pinanindigan ng COMELEC, mass murder. Sabi ko, kami na ngayon anti-NPA, yung kalaban namin, NPA, kami po yung nakasuhan. Kaya, Sila yung nagme-murder ng mga sundalo at yun nga, pulis. attorney. So, yun yung kaso ng Duterte Youth. Kaya yung si Sara Ilago hindi yan elected, com-elected. Com-elected. Kaya COMELEC select yun hindi COMELEC, Congressman select. Oo. Correct. Alam mo, isa po ako sa mga nagalit dun sa COMELEC din. Nung Ganun hindi ba? kayo Paano ba kapag nagagalit ka? bakit yung ginanyo yung Duterte Youth? Binoto ko yan ah. Oh, Kasi isa yun, po ah. ako sa mga, isa po ako sa mahigit 2 million na bumoto Oy, sa Social mo Duterte naman magalit. Ano ba? Hindi tayo ayaw natin ng kaharasan, attorney. Kaya naman. Yung next question ko po, since napag-usapan na rin po natin sila, yung mga Duterte, at kilala rin po kayo bilang isang vocal supporter ng mga Dutertes, ano po ang nakita niyong katangian ng pamilya Duterte na talagang bakit gano'n na lang katindi ang inyong suporta sa kanila? Unang-una kay Pangulong Rodrigo Duterte, siyempre pag tumatakbo kang presidente, noon kasi nung nagtatrabaho ako sa Kongreso, sabi ko 17 yung boss ko na congressman. Lahat sila may kanya-kanyang kandidato noong 2016. Walang Rodrigo Duterte doon sa mga boss ko na sinuportahan. Kaya lang ako, pati yung mga kasama kong ROTC Corps Commander, nakita namin itong taga Mindanao, ang tawag nila probinsyano, di ba? Pero pag nagbabasa siya ng kanyang mensahe, wala siyang binabasa. Kapag nagsasalita siya, wala siyang binabasa. Hindi yan yung parang prepared speech. O kahit may prepared speech, sasabihin pa rin niya kung anong Hindi naiisip parang niya. si Risa. No, Index card. so makita mo yung sincerity ng tao. Yes. Sabihin na natin, minsan nagagalit siya, minsan napapamura. Kung ganyan naman talaga kabulok na yung mga sistema sa Pilipinas, di ba? Talaga naman magagalit ka. At nandyan nga si Rodrigo Duterte, naging kinatawan ng sambayan ng Pilipino noong 2016, naging presidente ng Pilipinas. Kay Vice President Sara Duterte, makita mo, may political will. Lumaban si Vice President Sara Duterte, di ba? Ibang politiko, hindi yan makikipag-away sa mga makakaliwa kasi sasabihin ng ibang politiko, boto yan. Pero si DepEd Secretary, Vice President Sara Duterte, co-chairman pa, attorney ng NTF-ELCAC Yes. nung pag-upo niya. Talagang kaya, yung tungkol sa confidential fund, talagang tama lang yun eh. Dahil co-chairman ka na ng NTF-ELCAC laban sa NPA, ikaw pa DepEd Secretary na naghahanap ng recruiter ng NPA sa mga paaralan. Hindi mo mahuhulaan yun, dapat ka talagang gumamit ng intelligence fund dati. For national security. Kaya alam nyo, talagang sinusuportahan natin si Vice President Sara Duterte. Alam nyo, hindi tao na plastic. Alam nyo, kapag ayaw sa inyo ni Sara Duterte, hindi talaga kayo papansin. Hindi yan makikipagplastikan sa inyo. Yan ang mga kailangan natin. May political will, isang abogada, isang colonel sa Reserve Force. Talagang merong isang magulang, isang nanay. Alam mo na merong direksyon ng ating bansa under Sara Duterte. Tama. Anyway, speaking of kay Sara, natatandaan ko meron tayong kapihan, parang press ko na galit ka doon sa nung nabasa mo yung affidavit ni Ramil Madriaga. Ayan, oo, ano to? Ano bang, bakit parang sabi mo pa, parang gusto mo nang uminom ng Lipitor pagkatapos nung mabasa mo. Ano bang kinagalit mo noon? Hindi, mapapainom ka talaga ng losartan. Losartan ba? Oo. Una, from my time in government, tapos hanggang kina Vice President Sara Duterte sa Davao, kaibigan naman natin lahat ng mga naging PSG commanders, ng mga Presidential Security Group commanders. Tinanong natin kung kakilala nila si Ramil Madriaga, hindi nila kilala. Tapos, ang pakilala ni Ramil Madriaga last year, siya daw PSG, tapos siya daw nagtayo ng VP PSG. Tapos siya daw yung bagman ni Pangulong Duterte and everything. Pag tinignan mo yung affidavit niya, he was a member daw of PSG, of NICA, tapos nagtrabaho pa sa NBI, lahat na So napaka-imposible na. Ayan, nakita ko tuloy yung pagmumukha. Mukha talagang Parang si James Bond na siya. Talaga namang talo. 007 double o zero Talaga namang talo pa Oh. Anyway, with your kind permission, Ina, follow up ko Yeah, lang. sure. Kasi isa pa naging viral yung exchange ninyo ni Raul Manuel. Na may oo, sinabi yata siya na parang sabi mo, bumalik ka pa, pupunta ka ng Laguna. Ayan. Bumalik ka dun sa yung, yung Kamuning Kamuning Bakery at oh. yung sinabi ni Raul Manuel, nagkaroon ng backlash
Backlash. Hindi, nagkaroon ng backlash. Ah, oo. backlash. Ano pa yung pinagawa niya noon? Baka pwede bang sariwain mo? Ang ganda ng exchange niya noon. Walang, parang tameme si Raul Manuel doon eh. Ayun, buti mo explain ko sa inyo. Ayan. Kasi sa government, when you spend your office funds, lagi naman may COA Audit Observation Memo, AOM. Diba? Kunyari, yung ginamit mong, yung binili mo o yung pinrocure nyo, hindi pa ginagawa ng dati mong mga NYC chairman, mag-AOM sa'yo talaga COA. So ako, kinausap ako ng DILG noon na gusto nating mag-anti-NPA seminar sa mga SK president. Kasi paano mo ipe-prevent yung recruitment ng NPA sa mga kabataan kung yung mismo mga SK president hindi mo na orient, di ba? Oo, syempre So, ayaw ni Raul Manuel yan. ayaw ni Raul Bigla kang Manuel, no? sasayawan noon. Ng TikTok, no? So dinala namin yung mga SK president buong bansa dito sa Metro Manila. Nag-seminar lang sila tungkol sa about NPA, kung paano sila hindi mare-recruit. Ang gastos siguro ng office ko noon parang 600,000. Grabe. Pero ako, dahil minsan naglalabas pa ako ng sarili kong pera para, kunyari, pang bus nila, ganon-ganon. Ang tagal kasi minsan ng sistema sa government. Ang tawag dyan eh, pro bono. Ganun, Puro abono. Puro abono. So, gumastos ako 600,000. Then, after a few months, nag-AOM si COA. Tinatanong kung bakit nag-seminar tungkol sa NPA. Yes. Hindi naman daw ginagawa ng mga NYC chairman dati yon. Sumagot ko, sabi ko, hindi ko naman kasalanan kung di naisip ng mga dating NYC chairman yon. Ang nire-recruit ng NPA, hindi naman matatanda, puro kabataan. Youth, okay. So kailangan ko i-recruit kailangan kong i-orient yung mga kabataan, leader kabataan, para sila hindi ma-recruit at yung mga kabataan sa probinsya nila hindi rin ma-recruit. So nung Correct. in-explain ko yon, one pager lang naman, approve kay COA. So okay na, wala nang problema. Kasi kung hindi approve yun, kailangan mong bayaran eh. Ngayon si Raul Manuel, lumabas sa Kongreso, dala-dala yung initial na AOM na yon, yung tinatanong ako. Tapos nag-speech doon, anong ginawa mo dito, Mr. Cardema, ganun-ganon. Hindi namin i-approve yung NYC budget next year dahil meron kang ganito. Eh hindi ka naman makasalita nung nagwawala siya sa Kongreso. Hindi ko naman ma-explain na wala na yan. In-explain ko na yan sa COA, naintindihan na nila. Correct. So, Taray ni Akla, no? oo, taray ni Raul Manuel eh. So, nag-ano ako, nasa ano siya, Kamuning Bakery. Tapos nakita ko siya doon, bumabanat pa rin sa akin. Eh di nag-U-turn ako sa SLEX, attorney. Punatahan ko sa Kamuning Bakery. Di sinugod ko doon. First time namin magkaharap doon. Sabi ko, ayun, yan. Yun, Sabi ko, oo. dito mo sabihin yung sinabi mo sa Congress. Pag dito mo sinabi yun, kasuhan kitang libel. Kasi talagang walang ka-issue-issue yung ginagawa mo. Hindi naman niya masabi. So, 2 oras kami dyan. Sige, ganun-ganun siya. Ganun-ganun. Ewan ko anong ibig sabihin. Tapos nung tinanong ko na siya, ba't hindi ka nagsasalita tungkol sa recruitment ng NPA? Eh di lalo na siyang namula, hindi na niya alam. O siya, siguro namumula dahil nahihirapan na siya. Ako namumula na dahil nagagalit ako sa kanya. Sabi ko, bakit tayo nagpapasweldo na isang government official katulad mo? Na pag napapatay yung mga pulis at sundalo, yung mga kabataan sa bundok, hindi ka naman nagkokondena. So, ayan, ganyan naging usapan. Simula nun, hindi na ako in-engage yan ni Raul Manuel. Napahiya na yata. Ayun yun. No? Feeling ko nga hindi po siya namumula eh. Feeling ko nagbabiolate siya dyan. Baka ba nag-blush nung nakita ka? Ay, Ay! So, Chairman, may iba naman ako, no? Going back to 2017, nabalitaan ko na si VP Sara po ang nag-officiate ng wedding yun ni Ay. Congressman sa Davao City, no? Oo. Having known her for many years, ano po sa tingin niyo ang side ni VP Sara na hindi nakikita ng publiko bilang kaibigan niyo po siya ng matagal na panahon? una, kasi parang kung ano naman nararamdaman ni ma'am, pinapakita na niya talaga sa publiko eh. Oo. Yung katulad nga ng sabi ko, hindi naman siya plastic eh. Kung Totoo yan. ayaw niya sa'yo, lalo na sa ibang politiko na balimbing, hindi ka talaga pansinin eh. Sino po yan? Yung politikong bilimbing? Maraming Nalaman balimbing, natin oh. sa pangalan. Lilista na natin lahat yan, no? Pero si ma'am talagang pasikaso sa kanyang mga anak. Gusto nga niyang mauwian lagi yung mga anak niya. Tapos kay Ninong Mans, kay Attorney Mans, lagi sila magkasama. Talagang nabibisi lang sa trabaho kasi talagang tutok siya dun sa anti-NPA talaga. Tama. Na ang mga kabataan di ma-recruit. Ngayon, in-issue pa siya dyan. Walang kakwenta-kwenta yan, yung issue na yan. Yes. Kaya nasa impeachment na yan. Sasabihin pa nga, bakit na gumagamit ng aliases? Lahat naman talaga Kaya ng confidential. confidential. Alert. Confidential nga eh. Kaya, Tapos parang ang susunod na gagawin next week, papatawag daw yung Philippine Statistics Authority kasi wala daw mga ganung pangalan na nakalista sa Diba? Pilipinas. Wala Siyempre, talaga. wala. Aliases nga talaga yun eh. Parang talagang ano lang, level ang IQ ng mga yun. Tama yun. Nagawa Oh, ka anyway. lang ang impeachment eh. Yun na, nabanggit ko na rin yung wedding niya. I know for a fact na that union has been blessed with a lovely baby girl. Ano pangalan ng little girl mo? Na naturally kulot eh. Ang cute-cute eh. Ano pangalan niya? Ang pangalan po niya, SG.
Sara Gloria Marie. Oh. Anyway, tanong ko from one father to another, what for you is the best thing about being a father? And ipa-follow up ko na, pagdating ni SG ng 18, anong pinaka-importanting ipapayo mo sa kanya? Siguro number one, nung first term ko as NYC chairman, wala pa akong asawa at anak. Nung pangalawang term ko as NYC chairman, meron na akong asawa at anak. Siguro mas lumawak yung pangunawa ko tungkol sa kabataan. Kasi meron kang anak na inaalagaan. And syempre kung anong gusto mong safety, protection, pag-aalaga sa iyong anak, ganun rin sa Grabe. kabataan Pilipino. Kamukha ng nanay. Ano ba yan? Hindi, kasi parang naka-red. No. So talagang parang mas ma-enlighten ka sa kabataan Pilipino nung nagkaanak ako. At syempre kung anong gusto mong advokasya para sa kung anong pangarap mo para sa iyong anak, yun rin ang advokasya mo para sa kabataan Pilipino. Parang ganun ang aking mindset. Doon sa tanong ni attorney, kapag sumapit ng 18, alam mo, attorney, hindi ko lang nasabi sa'yo, meron kaming chat group sa PMA nung classmates ko. Sabi ko, tinatanong ako, Bok, anong takbuhan mo in the 2028? Anong balak mo sa future? Merong panahon na sinasabi ko lang sa sarili ko, sa asawa ko, tsaka doon sa chat group namin sa PMA, sabi ko, alam mo, pangarap ko lang talaga. Yung tunay na pangarap, pangarap ko lang abutan ko na yung anak ko, madala ko sa aisle, kapag ikakasal na, makita mo na yung napalaki mo ng ayos yung anak mo, at yung naging asawa ay maayos na Pilipino. Tapos parang yun lang yung main na pangarap mo sa buhay. Lahat attachment na lang doon. Trabaho, and Abot na abot ka naman doon. Bata mo pa Tama. attorney. Nakakaiyak naman. Chairman, maiba naman ako. Magbulos dili ka. Magbulos dili muna tayo. Chairman, maiba naman ulit ako, bilang isang chismosa at follower niyo po, bilang isang matagal niyo ng followers sa Instagram. I saw a video you posted recently lang, where Congressman Pulong Duterte jokingly told you na kapag hindi ka daw tumakbo bilang senador sa 2028, ay hindi ka niya papansinin for 2 years. Tagal nun, Diba? So, curious po ako. Ano naging reaction? ready na ba? At ito ang tanong ng nakararami. Kayo po ba ay may planong tumakbo bilang senador sa 2028? Gina ba? Alam nyo, katotohanan dyan, sa kongreso kasi, may mga congressmen doon, mga kaibigan natin, tinetext ako, this past few weeks, sabi, Kong tawag sa akin, Kong, sabi dito ni Kong Pulong, pinapatakbo ka daw niyang senador. So, tinatawagan ko si Kong Pulong lagi. Sabi ko, oy, boss, hindi ako tatakbo, mahirap yan, na-trauma na nga ako sa kongreso, ganon. So, when I went to Davao for Kadayawan, ayun, ka-dinner ko si Kong Pulong, ayun na, tinaas na yung kamay ko. Sabi, Nakita ko nga yun kapag hindi ka tumakbo, hindi na kita kakausapin, gano'n. Kumbaga, nagpapasalamat tayo kay Kong Pulong, syempre kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Lagi naman tayong inendorso dati pa sa party list from 2019, 2022, 2025. Kaya lang ako, na-trauma na ako dyan sa Isa nga nakakitang tumakbo ko noong 2019, nanalo, hindi nakaupo. Last year, nanalo tayo, 3 seats sa Kongreso, pinanalo tayo ng mga Pilipino, hindi pa rin tayo nakaupo. Na-trauma na tayo dyan Sabi ko kay Kong Pulong, Kung ang pangarap ko na lang, pag sinuwerte ang second Duterte administration, mag-apply ako. Ako na lang taga-aresto nyo doon sa mga plunderer na ng Orakot. Pareho pa rin yung t-shirt na suot mo ngayon. Last week lang ko yun. Mukhang swerte itong t-shirt ni, So, alam nyo, pangarap ko yun Alam mo yung dati, yung mga ina-arrestong mga drug addict, di ba? Tapos yung kapag lumaban ka, nagbunot ng baril yung drug addict, babarilin yung pulis, ayun, napapalaban, di ba? Yes. Parang wala pa tayo nakitang gano'n ng mga politiko Yung parang huhulihin ka na ng estado, mga nangurakot kayo. Tapos, pati yung mga security nyo hindi makagalaw kasi arestohin na kayo ng bagong administrasyong Duterte. Yun ang pangarap natin next time. Arestohin yung mga... di ba, attorney? Yun. Pero if ever natatakbo po kayo, you have our support. Thank you, ate. At you're very welcome with the PDP. Thank you, attorney. Salamat. I assure you of that. Thank you so much po. Anyway, sino ba magtatanong ako ba? Attorney. Nag-lose track ako kasi na-excite ako doon sa prospect na tatakbo si chairman. Anyway, chairman na nga, NYC. Para sa inyo, senator, chairman, oo. Anong pwede niyong maibida na achievements niyo noong kayo ay chairman ng NYC? Nung chairman tayo ng NYC, pag upo natin, nung unang term pa lang natin,
naging ISO, na-reach nung NYC yung ISO standards po. Wow. And nung naupo tayo, lahat ng naibalik natin yung SK federations, SK elections Oo. noong 2018. And dito sa mga SK na ito, hindi lang kasi ikaw magpapa-eleksyon attorney. Kailangan mo rin na after sila maupo, ano bang direction nila? So yung SK, ginagawa natin yung SK convention kasama yung mga PMA cadets, PNPA, mga ROTC cadets kasi puro kayo pro-government, di ba? ROTC, Oo, totoo. PMA, PNPA, SK, dapat magkakakilala kayo. And kapag meron kayong mobilization sa inyong mga probinsya, kakilala nyo na rin yung mga tinyente, yung tinyente ng PNP, tinyente ng Army, Air Force, Navy, kasi kayo magkakaedad 20s lang kayo lahat Bakit hindi pa kayo pagkakilala lahat nung kadete pa lang kayo at bagong elect pa lang kayo? Oo. So tayo gumagawa niyan. Wala nang gumagawa niyan. Tayo lang gumagawa talaga niyan sa Pilipinas. Kasama natin SMNI. Tsaka yung Keepers Club dito sa Yes, of course. AOJC. So, dyan sa mga training na yan, nagkakilala yung ating mga youth leaders, buong bansa, and malaking tulong yan sa disiplina, sa pag-advocate against the NPA. Kasi masabi natin dyan, kung nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, napabaksak niya yung mga numbers ng teroristang NPA, nawala yung mga balangay, batalyon, pulutong, ang lalabanan mo na lang next time yun na pag-usapan natin ni na Vice President Sara Duterte na wag ma-recruit yung mga kabataan at estudyante para ma-replenish pa yung ranks nila. Yes. So yun talaga dapat tutukan po dyan. At tinutukan po yan ni DepEd Secretary Sara Duterte. Chairman, marami pong nakakakilala sa inyo bilang isang palaban na Ronald Cardema. Oo naman. Ano naman po ang soft side ninyo na hindi madalas makita ng publiko? Yung sa palaban parang napapatapat lang ako sa issue. Ganon. Kapag gusto ko yung issue, lalo na issue ng tungkol sa NPA, napapadebate tayo. Soft side, siguro, Kasing soft po ni Raul Manuel. Ay, hindi. ibang soft naman yun. Ibang soft pala yun. Soft side, siguro, ang di siguro alam nung iba yung nagluluto ako sa bahay ng meron akong specialty na niluluto. Sikat yun, carbonara ko. Ay, natikman ko yan natikman niyo ba, Tony? nung nag-dinner tayo sa bahay. Ayun, so Sarap. nagluluto ako noon. Kasi nung, Hindi ko alam, ikaw pala nagluto Ako noon. nagluto noon, Ako attorney. si Adrixie o si Mrs. ay di, ako pa talaga. Oo. Kasi nung, dati estudyante pa lang ako, nagluluto ako noon. Binibenta ko dito sa mga dormitory sa UP Diliman. Tapos dati, nung nasa Davao ako, niluluto ko yan sa bahay ni VP Sara, yung carbonara, yan, spicy tuna carbonara. Kanina nagluto ulit ako. Pag weekend nagluluto Pero ako. ang katanungan ko ngayon, ba't di ka nagdala? Ay, naubos na ako. Anyway, biro lang. Totoong tanong ko, at totoong next question ko ay, napunta na rin tayo dyan sa recruitment ng NPA at noong panahon ni Pangulong Duterte ay naitatag yung NTF-ELCA, Ayan, di ba? tama. Parang whole of government approach against yung, kasi alam mo Ina, longest running communist insurgency yan sa buong mundo Yes. sa buong mundo, hindi ito although nandyan pa rin yung NTF-ELCA sa ilalim nitong bagong administrasyon. Bago. Anong tingin mo ang mga obstacles na na-encounter ng NTF-ELCA? At sila ba ay as effective o mas hirap ba sila ngayon sa kanilang misyon? Pakiramdam ko bilang observer na lang sa government ngayon, baka nahihirapan yung NTF-ELCAC ngayon. Kasi nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, meron kang presidente at commander-in-chief na ikaw ang chairman rin ng NTF-ELCAC and siya rin ang lumalaban sa mga makakaliwang kongresista. Talaga naman minumura niya sa mga presko niya. And talagang all out siya sa ating AFP at PNP. Labanan niyo yan, ubusin niyo yan, nire-recruit niya ng mga kabataan Pilipino, itigil yan. Wala naman tayo narinig na ganong pronouncement recently. So, tapos ang taga-file pa ng impeachment, yung mga makakaliwa. So, mapapaisip ka kung ikaw membro ng NTF-ELCAC, paano mo aawayin yung mga makakaliwang kongresista na alam mo sila may pondo, nakaka-recruit sila ng mga kabataan, tapos yung kanilang, for example, yung sa Negros, yung isang napatay doon, dating congressman nominee ng Kabataan Party List. Nako. O paano mo ngayon babanatan yung Kabataan Party List? Dapat nga na-delist ka na rin talaga eh. Paano nangyari na meron kang nominee for congressman na napatay bilang terorista recently lang? Mga ganong pagkakataon. Katulad ni Franz Castro, convicted ka na ng RTC hanggang Court of Appeals na ikaw talaga yung nangidnap, nagdala ng mga kabataan sa bundok,
sa NPA area. Pero ngayon, nakaupo pa rin yung party list nila sa Kongreso. So kung ikaw NTF-ELCAC, paano mo lalabanan yun? Correct. Diba? So sa tingin ko, mas pakiramdam ko lang, baka mas mahirap ang kanilang kalagayan ngayon sa kanilang advokasya kasi merong mga powerful people na nandyan na natotolerate lang na sila nagpopondo, sila nagre-recruit papunta sa NPA. Chairman, given your long-standing support for the former President Rodrigo Duterte, kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon na bisitahin siya mismo doon sa ICC detention facility at bibigyan lamang po kayo ng 5 minuto upang makausap siya, ano pong sasabihin niyo sa kanya? Alam nyo, maiyak ako. Hello. Kasi masabi ko sa inyo, sa 300 plus na kongresista ninyo sa Pilipinas, ang inyong Duterte Youth Party List lang, kaisa-isang kongresista ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom sa Kongreso. Totoo yan. So, si Rodrigo Duterte, ilang beses lang yan nakapuntang Kongreso. Siyempre, nung congressman siya dati, 1998 to 2001. Then, nung naging presidente siya, siyempre, ang punta lang ng presidente, SONA. Ang huling punta niya, nung in-interrogate siya ng 14 na oras. Okay. So, nandyan ang Pangulong Rodrigo Duterte, pinapahirapan ng mga kongresista, 14 na oras. Sa dami ng nakaganon dati na kongresista, isa lang nagtanggol, Duterte Youth Party List lamang. And pagkatapos noon, hating gabi, lumapit si Pangulong Duterte sa akin nakatungkod. Sabi niya, Ronald, thank you for your loyalty. Naiyak ako nung lumapit si Pangulong Duterte. Tumulo na lang yung luha ko, sir. Kasi sabi ko, sir, hindi po. Talagang pagtatanggol po namin kayo. Saka nakakita na yung presidente na mahal na mga Pilipino. Talaga namang binigay na lahat para sa bansa. Nagpapasalamat pa sa'yo. Sabi ko, sir, wala po yun. Pero wala lahat nung naging kakampi niya. Totoo, diba? totoo. After nung pangyayaring yon, sumama pa ako sa Hong Kong kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsalita tayo sa harap ng mga OFWs yan, sa video na yan. And then pag uwi namin, ayun na nga, inaresto si Pangulong Duterte. Nandun kami. Ang kaisa-isa mula sa Kongreso na nandun sa gate ng Villamor, buong maghapon kami lang Duterte Youth Party List. Then sina Senador Bongo mula sa Senado. Hanggang nung mailipad siya, yun na. Pero ako, masabi ko, kasi merong mga ibang kongresista, babalingbing ba yan pag malapit na uli maupo ang mga Duterte. Masabi ko, isang karangalan para sa amin sa Duterte Youth Party List na nung kailangan tayo ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinapahirapan siya. Nandun tayo, pinagtanggol natin siya sa Kongreso kahit nag-iisa tayo. Nandun tayo sa Villamor Air Base. Hanggang huling sandali na bago siya mailipad, nandun tayo kasama ng mga Pilipino. Hindi na maibabalik yun na talagang nakasama natin si Pangulong Duterte. Kaya doon sa tanong nyo, kapag nakita ba natin si Pangulong Duterte, siguro maluha na lang ako. Dahil Pero, talagang... alam mo, Ina, dahil sa loyalty niya sa mga Duterte, naging parang si Harry Roque, si Senator Marcoleta siya eh. He has to pay. O kasi, tinanggal siya sa National Youth Commission before the end of his term. Fixed term yun eh. Ng sarili ng ninong. Binendalo siya. Tinanggal siya nang hindi pa tapos ang kanyang termino. Grabe, no? Tama. Masyadong Grabe. Grabe. So, Chairman, what can you say about Pastor ACQ and former President Duterte's current situation? May mensahe po ba kayo para sa kanila? talagang na-political lang sila. Yun. Kasi ang ating kaibigan, Pastor Apollo Kibuloy, talagang kung merong Pangulong Rodrigo Duterte na lumaban sa NPA, talagang nandyan si Pastor Apollo Kibuloy na talagang sidekick ni Pangulong Duterte sa paglaban sa NPA. Talagang si Pastor tumulong sa amin sa National Youth Commission, and kung wala si Pastor, walang SMNI. Yes. Isipin ninyo, sa dami ng teroristang NPA, sa laganap ng recruitment ng NPA sa mga paaralan, sa mga komunidad, wala man lang media na nagre-report ng katotohanan na yon. Natatakot siguro yung ibang media, pero buti nandiyan si Pastor, nandito ang SMNI, talagang isiniwalat at nakita ng taong bayan ng katotohanan, 'di ba? Talagang truth that matters. And dahil diyan, nabuksan ang isipan ng mga Pilipino. Nung bumagsak ang teroristang NPA sa Duterte administration, it is because napanood ng mga Pilipino sa SMNI kung ano ang katotohanan patungkol sa recruitment, kung sino yung mga party list na yon, at kung anong ginawa ni Pastor Kibuloy na effort para labanan itong mga teroristang NPA. Kaya talagang mga kasama natin, talagang kasandigan natin sa paglaban sa NPA, Pangulong Rodrigo Duterte, Pastor Apollo Kibuloy, at syempre Vice President Sara Duterte ang ating nangunguna ngayong panahon na ito sa paglaban sa NPA. Yun. Nice, very touching. And parang nabanggit ni Chairman kanina na parang ang pag-asa para maubos na talaga itong festering
na communist insurgency na to ay magkaroon ng isa pang Duterte. Pero sa kasalukuyang impeachment proceedings, parang gusto lang i-knock out na si Vice President Sara from the race. As an observer, anong fearless forecast ninyo sa kahihinatnan nitong impeachment trial na ito? Sa tingin natin, di aabot ng 16 yan. Una, dun sa majority ngayon, na baka bumoto sila against Vice President Sara Duterte, meron mga re-electionist dyan. And pag nakita nilang hindi sila aabot ng 16, kunyari, meron dalawa dyan re-electionist, bakit ka pa makikisuntok kay Sara Duterte, susunod na Pangulo ng Pilipinas? Tama. Eh, hindi kayo mananalo. Ang mangyayari pa dyan, kaysa umabot kayo ng 16, babaliktad ka pa, magpapakita ka pa ng suporta kay Vice President Sara Duterte dahil alam mong matatalo kayo at gusto mong makakuha ng malaking boto sa 2028. Diba? For example, in Mindanao, more than 90% are for the Dutertes. Visayas, almost 70% are for the Dutertes. Yeah. OFW votes for the Dutertes. Paano kung mananalong senador kung ikaw ay susuntok kay Sara Duterte? And you'll be surprised, even Luzon. Even Luzon. Mataas. Oo. Mataas. And masabi natin dyan, sa kanilang propaganda against Vice President Sara Duterte, sa kanilang mga ginastos, di ba, laban kay Vice President Sara Duterte, eh, kahit na ginawa nila yan, napakaraming hearing, napakaraming gastos, mula Kongreso hanggang Senado, tumaas pa yung ratings Correct. ng ating Vice President Sara Duterte. Bumaba pa yung ratings ng administrasyong ito. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nakikita ng taong bayan ng katotohanan. Yes. Ang taong bayan, mayorya ay kakampi ni Vice President Sara Duterte. At makikita yan itong mga boboto sa Senado. Hindi sila aabot ng 16. At yung matitira doon, babalimbing pa yung ibang re-electionist kasi gusto pa nilang manalo sa 2028. At masabi ko sa inyo, it is just 14 months before the filing. It is 21 months before the elections. Ang bilis ng oras. Ano? Next year, makakita ka dyan, maraming kongresista. Desyembre next year, Duterte na uli sila. Or after ma-approve ng budget nila, pagdating ng January, nakuha na nila yung budget nila, Duterte na yung karamihan dyan. Pero syempre, maaalala ng mga Pilipino yung pinagagawa Yes, nyo correct. kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi kasi ng ibang kongresista, ibang senador, weather lang yan. Pero yung ginawa nyo kay Rodrigo Duterte, hindi weather yun. Ibang usapan yun. Ngayon, Tinraidor nyo Oo. yung mga leader ng bansa, Rodrigo Duterte, Sara Duterte, na merong political will baguhin ang bansang ito. At dahil dyan nalugbok ang ating bansa, ganito na ang estado ng ating bansa, halos failed state na. Baksak ang Totoo. piso, I agree. baksak ang stock market, ang kriminalidad tumaas na uli, yung mga baha, lumala yung baha dahil yung mga flood control peke, di ba? Saan ka nakakita ng ganon? Ang naghihirap ay milyong-milyong Pilipino. At yung milyong-milyong Pilipino na yon, alam ang katotohanan na kailangan uli ng isang Duterte na may political will Yes. para dalhin sa tunay na pagbabago ang bansang ito. sabi nga po ni Pangulong Bongbong, hanggang tuhod na lang naman na daw ang baha, na dati ay hanggang, ano ba yun, hanggang dito. Ewan ko, ang hanggang tuhod nyo, hanggang leg ko eh. Yung problema ko. Ayun lang. Unfair yun for your attorney. Anyway, nabanggit na rin natin yung mga palimbingan, etc. Etong Duterte Youth, ano pong balak nyo rito? May mensahe ba kayo sa inyong mga followers na 2.3 million, hindi biro-biro yun. That's the second highest, ha? Yes. Etong last elections. Wala ba kayong balak ibalik yung Duterte Youth o i-rehisto ulit o lumaban ulit? Alam nyo, masabi natin, una, nagpapasalamat tayo kay Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sila po yung nangampanya sa atin last year. Pangalawa, nagpapasalamat tayo sa ating mga kababayan Pilipino. Isipin nyo, mag-number 1 tayo sa OFWs buong mundo. Kahit tumingin ka sa kahit anong bansa, number 1 tayo, kahit wala tayong coordinator. Dito sa ating mga pulis at sundalo, tropa ng gobyerno, saan ka nakakita na nilalabanan mo yung administrasyon, nilalabanan mo yung commander-in-chief nila, pero ikaw pa rin yung ginawa nilang number 1. Oo, Sa 155 na party list, ikaw pa rin ang binoto nila. Ibig sabihin, ikaw yung sentimiento ng ating mga tropa ng gobyerno. Lumalaban tayo sa NPA, sinasabi natin yung katotohanan tungkol sa gobyernong ito, ibinoto tayo ng mga tropa ng gobyerno. And maliban dyan, lampas 2 million pa na mga Pilipino. Kami po sa Duterte Youth Party List ay nagpapasalamat at isang karangalan po na pinili nyo tayo maging boses at kinatawan ninyo sa Kongreso. Sa Kongreso po, tayo lang po ang kaisa-isang nagbabalik ng death penalty para sa mga plunderer, rapist, kidnapper,
at mga heinous criminals. Tayo lang rin po nag-iisa sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo para ang inyong mga anak, apo at kabataang Pilipino ay hindi ma-recruit ng NPA. At last year po, tayo lang ang kaisa-isa sa Kongreso na nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Kongreso. So masabi natin dyan, sana po nakita ninyo na tayo kahit na mahirap, tayo tinangka natin maging tunay na boses at boses ninyo sa Kongreso. At ngayon po, siyempre nakapending tayo sa Supreme Court So kinakatok rin po natin yung Supreme Court kasi nga po, napakasimple po nung kaso ng Duterte Youth Party List. Hindi katulad ng ibang kaso ng ibang party list, plunder, terrorism, citizenship. Yung sa atin po, kulang lang daw tayo ng isang page na hindi naman required sa atin na tayo yung gumawa nun. Tapos kinasuhan tayo ng grave threat daw tayo pero hindi naman tayo yung ang kalaban natin, teroristang NPA. Baka naman po, makita ng mga Supreme Court Justices na tumagal na ng 1 taon. Wala pong kakwenta-kwenta yung kaso. Baka basahin lang po, makita na po. Alam kong sa Supreme Court natin, syempre, baka tinatiming lang po nila o nakikita nila yung political situation sa bansa, pilihan ng Supreme Court Chief Justice ngayong November and everything. Pero sana po makita ninyo, yung Duterte Youth Party List po, binoto po ng milyong-milyong Pilipino para maging kinatawan nila sa Kongreso at yan po ang pinakasagrado na arrangement ng mga Pilipino sa gobyerno. Kung sino yung ibinoto nila, maiupo nila at maging kinatawan nila at boses po nila. Sana po makita po ng Supreme Court yan. Nandun lang po yung papeles natin sa inyo. Tingnan